Magandang umaga mga ka-agri. Ngayong umaga, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo magbalag. Kasi nga ito mga ka-agri, sobrang maulan. Ito kasing papalalapit na bagyong Nando mga ka-agri ay dito sa norte tatama. Kaya naman apektado talaga kami. Kaya bilang pag-secure o para hindi matumba itong sili natin, kailangan natin siyang doblehin ng tali. Ito, may unang balag na siya. Nilagyan natin siya ng pangalawa pero hindi pa siya tayo tapos, meron pang ilang hirela dyan. Hindi sa gawin na yan. Tapos dito mga ka-agri, ayan, paganyan pa tayo. So ngayon lang ako naglagay mga ka-agri kasi nga kung nakita nyo sa nakaraang video ko, yung naglamay tayo ng ano tawag dito, naglamay tayo ng pagda-dryer mga ka-agri, kaya kararating ko lang. So medyo puyat tayo mga ka-agri pero kailangan natin tong i-secure. Kailangan natin siguruhin na hindi ito matutumba. So siguradong hindi ko naman mayayari ito mga ka-agri dahil maluwang, pero yung kaya kong gawin ay gagawin ko para kahit papano meron tayong, kung malakas talaga yung hangin, meron tayong maisasalba kung sakasakali man na manalasa talaga ng malakas itong si bagyong Nando. Ayan mga ka-agri, yung sili natin. Hindi pa tayo nga pala nakakapagpitas mga ka-agri. Gawa na nga ng busy talaga. Tapos ngayon mga ka-agri, ngayong pumasok yung bagyong Nando, kahapon magpipitas sana mga ka-agri pero hindi na nakapagpitas gawa nga ng walang buyer ngayong pagpasok ni bagyong Nando. Kaya hanggang bukas pa daw mga ka-agri na kukonti yung buyer. Kaya naman tumawag yung sakadora dun sa ating pinagbabagsakan na wag muna magpitas dahil nga baka may mga dumating na sili, magsasabay-sabay tapos kukonti yung buyer, babagsak yung presyo mga ka-agri. Kaya pasalamat na lang tayo mga ka-agri dahil may mga sakadora tayo na yung sakadora nga pala mga ka-agri, sila yung nagde-deal ng sili natin. Sila yung nagbibigay ng presyo dun sa buyer natin, bali binababa lang natin dun. At nagpapasalamat ako mga ka-agri na merong ganong sakadora dito sa amin na concern sa aming mga farmer para hindi bumagsak yung presyo. Bali siya ang nagsasabi kung kailan kami pipitas para naman nang sa ganun mga ka-agri ay hindi tumambak yung mga ani naming gulay, para hindi kami magsasabay-sabay. Halimbawa sili, lahat ng nagbibigay sa kanya ng sili mga ka-agri, tinatawagan niya yan. Tinatawagan niya kami. Tapos pag may kasabay siya, ini-schedule, parang siyang nag-i-schedule kung kailan namin pipitasin para naman nang sa ganun mga ka-agri ay hindi magulo yung araw ng pagpipitas namin dito sa lugar namin mga ka-agri. At napakaswerte namin dahil nga ganun, may malasakit yung sakadora namin. Eto mga ka-agri, yung bunga na sili natin, ayan ang tataba. Ang daming bunga mga ka-agri pero palalampasin na muna natin itong si bagyong Nando para nang sa ganon ay hindi magtambak nga yung presyo. Tapos yun, may ayos natin talaga. Ito mga ka-agri, natalian ko na nga pala to ng letting. Ayun o, nakapag-letting na ako rito. Ayun, may ganito siya, dalawa nasa poste. Tapos ayun, nakatali ulit dun sa poste na yun. Ito, may tinuro sa atin si ka-agri. Susubukan natin mga ka-agri kung lilinaw ba. Ayan, tama nga mga ka-agri, lilinaw siya. Ayan, ito tong poste na to, nakakonect ulit siya dyan. Etong dalawang string na to, nakakonect siya dun sa poste doon. Tapos kabilaan siya. Ayan, kabilaan. Tapos nung nailagay na yan, nakatali na siyang ganyan. Lalagyan mo siya ng tali isa-isa sa panigang. Pero sa may sultan mga ka-agri, dalawa. Halimbawa dito siya naglagay, dito ako naglagay, bakante tong isa, ito'y puno ulit, doon ulit. So wala ito pagka sa sultan, kasi nga malapit ang pagitan ng sultan mga ka-agri. Pagka andito lang siya tapos andito yung tali, masyadong ma-stress o masasakal itong puno ng sili natin, mapuputol yan kapag humangin. Kaya sa panigang lang tayo nagaganito, dala-dalawa. Tapos
yun nga, ginagawa ko ulit ngayon mga ka-agri. Lalagyan ulit natin siya ng leteng, kagaya nga niyang ganyan na nakikita ninyo sa taas niya. So dito naman tayo maglalagay ng leteng, pag ganyan. Dito. Ito mga ka-agri. Tignan yung mga bunga mga ka-agri. Oh. Yan. So ang lalaki talaga ng bunga nitong mahika na to. So ilang beses ko na kasi tinanim. Pero sa susunod mga ka-agri, susubukan ko ng variety na iba para sa inyo. Para naman may mga ideya rin kayo. Halimbawa walang mahika dyan sa inyo, meron din kayong magandang variety na may tatanim. Ayan. Ayan, dito nga pala mga ka-agri. Ayan o. Dito siya. Lalagyan natin siya ng string ulit dito. Ito yung una. Ito yung ikalawa. Ayan. Para hindi siya natutumba. Para kahit naka-agri mahangin-hangin man siya, gaganong-ganon lang siya. Sasabay lang siya sa hangin pero hindi siya matutumba talaga. Kasi mga ka-agri, kapag natumba yan, etong sili kapag natumba yan, may posibilidad na pagka nag-araw na at nakatumba siya, maglalanta siya kasi nga naputol yung ugat niya. Mapuputulan siya ng ugat pagka gumanon siya. Ito halimbawa yan, gumanon siya, yan, tumumba siyang ganyan papunta rito, mapuputulan siya ng ugat. Halimbawa dito, napunta siya doon mga ka-agri, o dito papunta rito, mapuputulan siya ng ugat ngayon, kaya naglalanta kapag maaraw na siya. Pwede ring mangyari mga ka-agri, malalagas yung dahon natin, yung mga dahon na to malalagas kasi nga putol yung dahon, hindi na kayang dalin ng halaman, kumbaga hindi niya na kayang sustentuhan ng pagkain. Kaya ang nangyayari, minsan nilalaglag niya na yung dahon at bulaklak, at minsan nga nagsasara na rin yung talbos kasi nga yun nga, naglalanta, matamlay na matamlay siya, kulang na kulang siya sa sustansya na binibigay. Kaya ayaw niya nang ganyan, ayaw niya nang magtalbos, ayaw niya nang magdahon, yung dahon niya nalalaglag na, ayaw niya na rin magbunga. Kaya yun nga, naranasan ko yun mga ka-agri, kaya sinishare ko sa inyo na dapat panatilihin natin na nakatayo itong sili natin. Lalong lalo na nga itong sili na sobrang selan. Sa may mga ibang tanim mga ka-agri, okay lang, pero dito sa sili talagang maselan ang sili. Ayan. Ayan mga ka-agri, yung sili natin. Bali hindi na nga tayo nakapaggawa dito dahil nga ang daming gawa, ang daming trabaho doon sa dryer, kaya minsan hindi na ako nakakapagtrabaho dito sa may silihan natin. Pero okay pa naman mga ka-agri, madami naman talaga siyang bunga. Kabilaan mga ka-agri. Siguro mga ka-agri, estimate ko dito sa may makukuha natin, at kung kukunin lang natin yung matitigas katulad ng ganito, may iwan pa yung ganito kalalaki, ito lang, siguro mga 15 bundle mga ka-agri, madodoble yung 7.5 na nakuha natin nung nakaraan. Mga 15 ang mangyayari, o baka nga sumobra pa. So ayan, sinishare ko mga ka-agri itong paghahanda sa bagyong Nando. At yung sa Sultan nga pala mga ka-agri, merong nag-comment kanina, kagabi yata o kanina mga ka-agri, na yung Sultan niya daw nakaikom, nalalaglag daw yung bulaklak niya kasi nakaikom daw yung ito, hindi siya nakabing ganyan, nakaikom siya patayo. Ganun talaga mga ka-agri, kapag nakaikom, kuwan na siya, mamamarako yan, barako na yan. Nahihirapan talaga siyang mamunga. Ang solusyon na ginagawa ko dyan mga ka-agri, kasi nga kaya siya umikom dahil nga nalagas yung bulaklak niya, yung kuwan niya rito, yung dahon. Ngayon nalagas yung mga dahon niya sa ilalim, ngayon umikom siya. So pag umikom na ganyan yan, masyadong makapal na ngayon dito sa taas, hindi na siya katulad ng ganito na nakanganga, tapos mas maganda siyang bumunga. Sa Sultan mga ka-agri, pag nakaikom na siya, hirap na siyang bumunga. So ang para sa akin, ang tawag ko na ron mga ka-agri ay namarako na. Ngayon mga ka-agri, ang solusyon na ginagawa ko dyan, na-comment ko na rin naman, pero ito may video, andito na yung video, so
sasagutin na natin. Ang ginagawa ko dyan mga ka-agri, ini-sprayhan ko lang yan ng Yara Caltrac, tapos after 3 days pag maulan, pag hindi maulan 1 week mga ka-agri, sinasalitan ko siya ng Bortrac. Caltrac, Bortrac, Caltrac, Bortrac, ganun lang mga ka-agri, at mamumunga na yan. So sana nakatulong ako sa may nag-comment na to, si ka-agri, at sana nga mga ka-agri na mamunga na yung sultan mo, kasi nga ang mahal ngayon ng sultan. Saka mahirap talagang bumuhay ng sultan ngayon. Maraming nangungulot, nagpapatse. Kasi nga ang sultan mga ka-agri, pinipitas yan na may silay. Kaya matured na yung bunga. Kaya yung matured na bunga, dun kadalasan kasi na tumatama yung anthracnose. So nagpapatse siya. Minsan nga tinatamaan pa ng yung fruit fly. Yan. Sana may natutunan kayo sa video na to mga ka-agri, at sana nakapagbigay ako sa inyo ng inspirasyon para magtanim. Ayan, yan yung bunga ng sili natin. Kabilaan mga ka-agri, ganyan. So ayun lang mga ka-agri. Salamat sa mga nanood, nag-share at nag-like ng mga video na ina-upload ko. Sana pagpalain kayo ng Panginoong Diyos mga ka-agri. At sana pati ako, tinihiling ko na rin na sana pagpalain din ako ng Panginoong Diyos. Bigyan sana ako ng tayo ng magandang ani at magandang presyo, para naman umangat-angat tayo mga magsasaka mga ka-agri. So kasi mahirap talaga na magsaka, pero kailangan ng bansa natin ang pagsasaka. Kaya naman nananatili ako sa pagsasaka at proud ako na magsasaka. Ayan, ito yung bunga ng sili natin mga ka-agri. So ayun mga ka-agri, hanggang dito na lang at maraming salamat.